your voice. So loud and clearly. So loud and clearly. Sing in your own. Say it Walk with me a while. walk with me a To soar in the realm of another dimension. For I am your rest. Hallelujah. In this very land. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. I am soaring like an eagle. So, tumayo po tayong lahat. Yes. Breathe from prison. Malaya tayo mga. Spread our wings. Amen. From Jesus' word. While we break it free. Oh, sweet. Fly in another dimension. I am soaring like an eagle. God bless you, Gabriel. Yan tawagin mo naman si Gabriel. God bless you. Breathe the peace of God. Yes, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang sarap lumipad ng weekend. Hallelujah. We are like eagle, mga kapatid. Gustong-gusto natin na may pagsubok. Amen. Dahil dun tinitest ng Lord ang ating faith. Amen. Hallelujah. Maganda yung share ni Pastor kanina about doon sa uwak. Amen. Tsaka ang agila. Hallelujah. Hallelujah. So I encourage everyone, mga kapatid, kapag nalulungkot kayo, amen, may problema, mawit kayo. Amen. Yan ang ginagawa ko lagi. Kahit doon sa pwesto, salamat sa Lord, si Sis Bea bumili ng gitara. Amen. So, nakapagpuri ako, pag bakanti ko ba, pag walang customer. Amen. Doon nagpaparaw ako, kanta na tao, pakigabihan ka na nabili ka ng gumi. Amen. Actually, yung mga Muslim doon sa kabilang pwesto, yung kabilang kwarto, natutuwa pa nga sa akin. So, praise God. Kahit na mayroong boundaries nagkakaano naman. Ngiti-ngiti pa rin sila. Amen. So, praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon sa umaga ito. Amen. Kami rin po ay nakidalamati sa panaw ng ating kapatid Sister Len. Andun din kami nung last night. Then, hindi na rin kami naka-attend ng living kasi medyo struggle na ako sa ubo ko. Talagang na-trigger ng gusto. But praise God, nakapagbigay din tayo ng
kaunting mensahe doon about the lampara, the light. And then, mababanggit ko po siya mamaya. Bukas. So, amen sa Panginoon. Salamat. Kami po ay iningatan sa pagparito. Nakasama namin po kayo. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Siya ang nag-drive that moment na kaya kami safe and sound na nandito. Amen. So, doon pa lang, sabi ko kanina, Pastor, nung papunta kami dito, a little bit struggle din sa akin kasi alam niyo ang nangyari. Ilang days na nagsasuffer kami ng ubo, sakit. Kahit anong gustuin ko mang gumawa ng preaching, Pastor, hindi ko talaga magawa kasi hindi kaya ng katawan ko. Kaya nung tumawag sa akin po si Pastor, sabi ko, hindi ako hihindi. Oo lang ako. Amen. Kahit alam ko na nararamdaman ko na hindi kaya ng katawan, sige, oo lang. Alam ko kasi sa isip, sa puso ko, na hindi naman yung katawan ko mag-preach. Kundi gagamitin lang ng Espiritu Santo. Kakasangkapahin niya ang katawan na ito upang ma-deliver na ng maayos. Amen. Alam ko na ganyan kumikilos ang Diyos, God's in variety. Na even your testimony napakalitman, napaka-exit, napakahaba. Yan ay ginagamit ng Lord para mag-deliver ng kanyang mensahe. Sabi ko nga, ang mensahe ay hindi lang sa preaching. Even your testimonies are the preaching. Amen. Even yung makita namin, yung ginawa ni Sister Tasing, maalala niyo yung preaching ko, ang true worship sa Lord ay hindi lagi na nakikita ng karamihan, kundi yung personal relationship mo. Yung sinasabi ko nga, true worship, yun yung kayo lang ng Diyos ang nakakaalam. Kung nag-iisa ka na, yun ang true worship. Amen? Kaya sabi nga si Pastor kanina, buti hindi ka na boring, Sister Tasing, kasi mag-isa mo dito. Pwede mo lang kausapin sa sarili mo, di ba? Pero, praise God, kasi yung mga ganong puso, yun ang nagpapatunay na mayroon kang totoong pagpupuri sa Panginoon. Anong pakialam ko? Sa mind mo, anong pakialam ko kung mag-isa ko? Hindi ba ako pwedeng magpuri sa Diyos? Hindi ba ako pwedeng magwalis ng mag-isa ko lang? Di ba? Ang ting-ting, pag mag-isa, hindi yan makakawalis. Diba? Pero pag mga ting-tings, with S, kasi marami nga, diba? Ting-tings, nagkaano siya, diba? Tama naman. Kung iisipin mo mga kapatid, yung ting-ting, yung isang ting-ting, kahit iwawalis mo talaga yan, hindi tayo makakawalis kasi mag-isa niya. Pero kung gagamitin mo siya ng tama, tudok-tudok ka, makalinis na ta, yun ang tinutukoy ng mag-isang nagpupuri. Diba? Hindi ibig sabihin na wala yung mga kapellowship mo, hindi ka na magpupuri. Pero, yun nga, kung mag-isa ka, mas lalo mong pupurihin ng Diyos, mas lalo kang mag-worship. Bakit? Kapag mag-isa ka, mas malakas ang hatak. Mas malakas ang hatak. Kasi hindi ka nakikita ng pastor mo eh. Kaya sabi ko sa inyo, banal ka nung Sunday. Nung paglabas mo ng Sunday, Monday to Saturday, banal na aso ka. That's not worship. Diba? Ang worship, ang true worship ay pag mag-isa ka na. Amen? Totoo po yan. Total, hindi ako nakikita ni Pastor, gawin ko na kayang ganito. Hindi naman ako nakikita. Di ba? That's not true worship. Worship ka lang kapag nasa dito sa linggo, sa church. That's not true worship. Ang true worship, kahit di ka nakikita ng pastor mo, gumagawa ka ng kabutihan. Pagkat yun, ang bunga ng kaligtasan na nililisan nyo. Amen. Praise God. So, salamat sa patuloy na paggabay sa atin ng Panginoon. At mahirap magkasakit. Alam mo, Pastor, alam ni Sister, kanina ko lang po ginawa ang preaching. Actually, may nagpa-pop up na po nung around 10 ng gabi. Pagdating namin. Alam nyo, dito ko na-realize and nakita na kapag ginagamit ka na pala ng Lord sa ministry, mga kapatid, doon ka i-test. Pero mo, Pastor, nag-struggle ako ng ilang mga kapatid, nag-struggle ako ng ilang days, 5 days, hindi ako makagawa. Kung gusto kong gumawa, pero talagang wala akong magawa. Siguro, God forbid me to do that. Kasi ang gusto ng Lord, magpahinga ka. Magpahinga ka. Kailangan mong pahinga, magpalakas. Para pagdating pala, kanina makakagawa ka ng preaching. Amen. So, alas 10 pa lang, pagdating namin sa bahay ni Sister Dayan, galing ng business namin,
Pagdating namin, gusto ko nang gumawa. Pero meron kami kailangang puntahan. Amen. Na talagang maaantala. So pinuntahan namin. Pagbalik namin doon, then I was able to prepare mga cellphone para mag-type ng mga mensahe. Bigla kaming tinawag para kumain. Talagang tinitest ako. Kain na, yan. O siyempre, andyan na. O maantala na naman. O kakain na naman kami. Hindi na naman natuloy yung preaching. Ngayon, pagkatapos namin kumain, nabusog ako dahil kong kinain. Nagbubusog ako. Tatawa si Sis Dayan. Nagbubusog ako, hindi masadutak magharami doon. Kasi nga busog ka na. Gusto mo, matulog na lang. So ang ginawa ko, so sige, hayaan ko muna. Ang ginawa ko, maglagay muna ako dito ng parang pamagat. So nilagay ko doon, light. Light. Lampara. Nilalagay ko doon. Tapos, ilang sandali, talagang mawahan ng pastor, kaila maturugan, talagang bumigay yan. So natulog ako. Hindi kami magkatabi ni Sis Dayan, nasa kama siya, nandun ako sa lapag. Kasi nandun yung mga, style ko po kasi yun, or nakagawian ko pag gumagawa ng preaching. Nandun ako sa baba, ng kama. So, doon ako natulog, and then, bandang alas 3 po, nagising ako. Amen. Alauna or something, alas 2 pala. So, gumawa tayo, ang Diyos nagbigay. Gawa, sige, sulat. Tapos, alas 4, inantok ulit ako. Wala pang nakatype. Nakaano pa lang. So, sige. Hindi ako nagugulimahanan, hindi ako kinakabahan. Sige. Susundin ko kung anong gusto mo, Lord. At tumabi na ako kaya. So, yan, nakatulog. Pagkagising ko yata, alas 6 namin. Alas 6. Doon pala ako nag-type. Ay, 7 pala, 7. Late na talaga, 7. So, nag-type na ako doon. Nagtataka ako, bakit meron akong may tatype? Yung sinulat ko, iba doon sa mga tinatype ko, nadadagdagan masyado. So sabi ko, ganito ka pala kumilos. Kapag sinabi mo sa iyong sarili na, Lord, bahala ka na, with faith, ang Diyos mismo ang kukilos para sa iyo. At nung nagdadrive ako, salamat Lord, meron akong papakain. Sa totoo lang, alam nyo, kung nagkataon na si Pastor Brandy, walang pinuntahan, ihindihan ko talaga yung yung abiso niya sa akin na, Brad, ikaw muna mag-preach sa Sunday kasi may pupuntahan ako, Quezon. Pero kung nagkataon na wala siyang pupuntahan, hindi talaga ako. Kasi hindi kaya ng katawan ko. Pero hindi situational siya Si Brother Brandy pupunta sa malayo. Siyempre pagod yan. Amen. Sabi ko sa isip ko, binigkas ko ang salita, nilatag ko ang salita, binitawan ko ang salita na ako ang magiging backbone. Ang family ko magiging backbone ng church, magiging backbone ng aming pastor. Patunayan mo ngayon, Lord. Amen. At pinatunayan niya. Amen. So praise God, meron akong sasabihin sa inyo ngayon. Meron akong i-share. Hallelujah. So ito siguro maikling mensahe lang ito. Alam ko na gaano man kaliit, mga kapatid, kapag tumimo sa puso ng bawat isa at nagbunga, blessing. Amen. So praise God. Amen. So magbabasa tayo ng Bible. Amen. Sa John 1, sa New Testament. So John 1 to 16. So basahin ko sa Tagalog. Nang pasimula, siya ang birvo, o kaya sabihin ko na lang salita. Nang pasimula siya ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito rin, si John po ang nasasabi dito. Si John. Ito rin, nang pasimula ay sumasa Diyos. Amen. Sa 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Yun yung word. At alinman sa lahat ng ginawa niya ay hindi ginawa kung wala siya. So kung wala yung salita, yung creation, yung spoken word, walang na-create. Amen? At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito'y hindi napagunaw ng kadiliman. Nung nag-create ng Diyos ng liwanag, kailanman ang kadiliman
ay hindi na niya matunaw ang liwanag. Nung na-create ng liwanag, hindi na kayang gapiin ng kadiliman. Amen. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Amen. So si Juan ay sinugo ng Diyos mismo. Amen. Ito ay naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ng ilaw. So sabi ko sa inyo kanina, ang binigay na mensahe kanina ng Lord sa akin ay about ang ilaw, light, lampara. Amen. So, dito ko siya idadovetail. Ayan. So, nagkataon na hindi siya, ito ay naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ng ilaw upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Sa 8 po, si Juan, hindi siya ang ilaw, sabi dito, kundi si Juan ay pumarito upang kanyang patutuhanan ng ilaw. That time, si Juan po, sa New Testament, siya ay ginagamitan ng Diyos na mga ngaral. Pero ang hawak niyang mensahe, yun yung Old Testament, yun yung scroll book, yun yung scriptures na tinatawag. And then, sanay nagkaroon ng tunay na ilaw. Ipinakita ng Diyos kay Juan na mayroong darating na ilaw through vision. Amen. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Amen. Yun yung ilaw na paparito sa sanglibutan. At yung ilaw na yon ay makikita ng lahat. Amen. Sa 10, siya ay nasa sanlibutan at ng sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Si Jesus Christ ang tinutukoy dito at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Biruin niyo yun? Pumunta siya dito sa sanlibutan pero hindi nakilala ng sanlibutan. Amen. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng sariling kanya. Biruin niyo, naparito siya para sa mga tao pero hindi siya tinanggap ng tao. Amen. Sa 12, katapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ang sino mang tumanggap sa kanya that time, siya ay magiging anak ng Diyos. Amen. Number 13, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni hindi sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Amen. 14, at nagkatawang tao ang salita, ang berbo na tinatawag, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. 15, pinatotohanan siya ni Juan, at sumigaw. Sinabi niya, yaong aking sinasabi, ang pumaparitong nasa aking hulian, ay magiging una sa akin. Nakita kasi ni Juan sa vision si Jesus Christ paparating. Amen. At hawak ni Juan yung scripture, I think sa Isaiah yon, sabi doon, ipapanganak ang isang sanggol at tatawagin siyang Prince of Peace. Yes. Tatawagin siyang ganon. Kagilagilas, Mighty God, Mighty Father, Almighty God, Prince of Peace. Yun ang hawak ni John. Kaya nung makita niya, ma-recognize niya si Jesus. Makita niya sa likuran niya, siya yung nasa hulihan na pupunta sa aking harapan. Amen. So, sabi niya dito, ang pumaparitong nasa aking hulihan ay magiging una sa akin, mangunguna na siya sa akin ngayon. Yun yung tinatawag na forerun. John forerun the coming of Jesus Christ. Amen. Na sa ating panahon, na bago mo i-declare si Brother Brandy na pastor, mayroong magpro-proclaim, mayroong magpo-forerun sa kanya na siya ay magiging pastor. At nangyari yun, February 25, 2024. Amen. Ganun po yung nangyari doon.
Bagamat si John ay ginamit that time, ang ministry niya is to preach the old. Nung makita niya yung mas maganda na liwanag, which is Jesus Christ, ay kailangan niyang umalis doon sa eksena bilang mangangaral upang sa ganoon yung bagong liwanag ay may project, may pakilala sa tao. Yun ang nangyari sa Old Testament. Kaya nga nagkaroon ng New Testament because of Jesus Christ. Amen. So sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat sa biyaya at kanyang biyaya. Amen. So praise God sa ating binasang talata. Amen. So nais ko lang i-share yung patungkol dun sa light, true light na binanggit. Totoong liwanag na sinabi ni John sa kanyang book. So, amen. How important is the light? Gaano ka-importante ba ang magkaroon ng liwanag? Amen. So, kung titignan natin sa mga thunders natin, yung mga matatagal na, yung mga naabutan ng mga lampara, amen, nga nagdugungkot ng isip. Di ba? Opo. Naranasan namin yan kasi mayroon kaming talyer, and then yung lolo namin na si Uncle Ipeng, ang bahay nila nun is barong-barong, parang ganon, parang pinaglumaan din. Ngayon, siyempre wala silang linya ng kuryente. So malapit lang yung talyer namin noon sa kanila. So ang ginagawa nila, may mga used crude, may mga used na crudo kami. Pero ang binibigyan namin sa kanila yung medyo usado, yung medyo clear pa, para naman ma-burn ng maigi. Maganda, yun nga lang mausok. Ngayon, sa tuwing magtatanggal siya ng mga dumi sa ilong niya, ay talagang bubukol yung nagingisin because of the usok na maitim. Amen. So, na-experience din namin ng mga yan, mga kapatid. Kasi kami din nung una, bahay ni Papa, bahay namin, wala din talagang ilaw. So, naalala ko, nag-invento si Papa namin ng kuryente din namin, pero sa battery. Okay, so, battery, nagkaroon kami ng ilaw. So, imagine niyo mga kapatid, ang isang bahay o tahanan na walang ilaw. Madilim. So, natural speaking, sa tahanan, ang ama ay ang haligi. Amen. At ang ilaw, at ang ina ay ang ilaw ng tahanan. Grade 3 ako nung nawala si Mama. At sabik din ako magkaroon ng ina. Amen. So, bakit ko sinasambit ito? Amen. Para sa mga kabataan. Amen. Ang ina ang siyang ilaw ng tahanan. Amen. Alam niyo mga kabataan, sila yung unang guro. Naging guro ninyo. Hindi si madam sa school, kundi ang inyong mga nanay. Yung mga nanay. Amen. Diba? Sa kanya tayo unang nagsalita ng mama, papa. Diba? Kasi tinuturuan tayo kinakausap. Bago ka pumunta sa school, sila ang nagturo ng buhay. Kahit nung musmus ka pa lang. Amen. Sila ang great teacher natin. Sila ang ilaw. So, gaano ka-importante ang ilaw sa tahanan? Sa isang pamilya, ang lalaki, ang tatay, ang haligi, ibig sabihin siya yung nagtatrabaho para may pakain. Pag wala si tatay, andun yung ilaw, ang tahanan. At pag sinabing ilaw, siya yung lesson sa mga bata. Sila yung unang lesson ng mga bata. So, ganon ka-importante ang magulang. Kaya sabi ko, mayroon akong narinig noon, sinusumbat-sumbatan niya yung magulang niya, nanay niya. Mama, gawin mo. Ganito. Huwag mong gagawin yun. Amen. Kasi, bago ka nagkaroon ng isip, siya muna ang nagbigay sa'yo. Amen? Ni-nourish muna yung katawan mo bago ka niya. Nung ready ka na, naiharap sa grade 1 kinder daycare, marunong ka na magsalita, marunong ka na mag-respond sa yung teacher. Amen. So ganon ka-importante ang ilaw ng tahanan. Mas maraming porsyento sa atin, mga kabataan, na mas close tayo sa nanay. Tama po ba? Kasi nga, nasasabi mo sa kanila, hindi ka nahihiya,
yung problema mo minsan, di ba? Especially sa mga babae. Amen? Mas open tayo sa ating mga magulang. Amen? Ganon ka-importansya ang ilaw ng tahanan. Amen? So, sa bahay naman, gaano ka-importante yung ilaw sa loob ng bahay? Yung ilaw talaga mismo. Amen? Napaka-importante po na magkaroon ng ilawan sa loob ng bahay, lalo na tuwing gabi. Amen? Naalala ko sa amin pag walang ilaw, kaya pag blackout, no? Diba, kakapaka-paka, ang bumakita hindi mo makita yung mga, sa likwakong yung nagtibalay mo, no? Nakabuo ka, diba? Minsan gano'n, ay nato di lighturan nga, ay nato di posporon nga, ay nato di kandila nga. Diba? Ito di kandila, diba? Yung palibang gaya. Diba? So, ganun ka-importante ang ilaw. Diba? Silo ka, nilusis, sinipang, diba na? Napukaw di ramay mo. Diba? So, ganun ka-importante ang ilawan sa loob ng bahay. Flashlight, ang mga yan, ilawan ng mga yan. Amen? So, what I'm talking is, sa panahon kasi ng New Testament, wala di pa na-invento ang electricity. So, ang kanilang ilawan po ay yung tawag natin dito, gasera, parang gano'n po ba? Gasera. Lampara, yung sa atin naman, yung modernized na lampara is Petromax. Nakakita ko ng Petromax pero sa YouTube ko na lang, nakita ko actual. Pero sa YouTube ko na lang nakita kung paano umiilaw. Hindi ko na naranasan nakita kung umiilaw gabi. Sa YouTube ko na lang nakita. Ay, no! Nakita ko yan somewhere in Nancayasan pala. Doon yung isang parang isla doon sa Nancayasan, ilang Ubaldo. Yun, doon ko nakita. Ang liwanag. Wala bang linya ng doon, ng kuryente. Yun pala yung Petromax na tinatawag. Yung napakalakas. Hasag pong tawag. Pero Petromax yung Petromax. Parang siya, yung talagang pag nagkamali ka daw ng pagkali sa sabog, parang ganun yung nila. So, tingnan nyo, ang isang tahanan na walang lampara, napakahirap, batid. Kasi ito, maaaring yung mga kasambahay mo, kabisado mo. Kung mayroong pumasok na ahas, hindi mo nakita na kung saan, kung mayroong kasanang ilaw, nakita mo, napatay mo agad, may taboy mo. Diba? Aso, napayatam, kinagat na ka, ay na, rabies. Diba? Ngayon, kung mayroon kang ilawan, less struggle ka. Amen. Hallelujah. At pag mayroon kang ng lampara, mayroon kang ilawan, dapat ilagay mo yon sa tamang kalalagyan. Kasi sabi doon sa Matthew 5:14-16, mababasa mo doon sa 15 ata. Sabi dito, nor do people light a lamp and put it under a basket or bowl, but on the stand, sabi dito, and it gives light to all in the house. So ibig sabihin, kung ang isang tao na mayroong lampara at marunong, wise, natatandaan niyo ma'am, ay mga kapatid, yung wise person. Kung marunong ang isang tao, ilalagay niya yung lampara doon sa safe place na kung saan ay maliliwanagan niya yung pangkalahatan sa loob ng house. So sabi dito, ang isang taong nagbubukas o nagsisindi ng lampara ay hindi niya pwedeng ilagay doon sa basket, sa loob ng basket. Pag nilagay mo sa basket, ano mahilawan nun? Baka kapuro pa eh. Doon na titlog din, baka malambong pa eh. Diba? Maprito. Diba? Pero, ang isang taong marunong, ilalagay niya doon sa stand kung saan makikita ng lahat at maniligawanan yung buong bahay. Ngayon, pag mayroon kang kausap, dapat bang ilagay mo dito sa likuran niya? Hindi ba dapat dito sa gitna niyo para makita niyo face to face? Doon din ang tama. Kung nasa sala ka, maglagay ka ng kandila doon or lampara sa gitna niyo. Hindi dito sa likod. Sayang yung pinang-riban niya. Baka masunog yung hair niya. 1.5 yata ang riban. Di ba? Plus 500 yung treatment na bibilhin mo, yung pinapahit-pahit mo. Di ba? Sayang mo. Mapuran lang. Amen. Pero, ilalagay mo dapat yung kandila o lampara, yung liwanag dito sa inyong gitna upang sagutan. Makita yung ajay, rupa yung anuwa. Naranasan nyo, pag nandito sa likod yung
yung kandila, hindi mo makininag yung mukha ng kausap mo. Tama? Sao ka nga sao, tagayam. Nakaturog di katungtungon sa balik ka katungtungon mo. Alalagaya mo. Di ba? So experience ko rin yan. Dapat talaga yung ilawan na sa tamang kalalagyan. Amen? We must put the lamp, the light, in a proper place. Amen? Alam po natin dapat yan. At hindi pwedeng ang light ay nandito lagi. Bakit kanyo? Alala niyo sinasabi ko, kapag ang light ay nasa likod mo, darkness dito, which is not, hindi balance. Dapat yung light nandito sa harap at yun ang magdingding sa tao. Amen? At yung darkness mo, yun ang makupli. Hallelujah. Praise God. So, hindi pwedeng sa likod ng kausap mo. Tandaan niyo po yan. Sa harap dapat. Amen. So, ito pa, ang kahalagahan ng ilaw. Way back 2009, 2021, 2019, parang gano'n, 2019. Nung nasa Rusi pa ako, uminggan. So, one time, nagkaroon ako ng experience doon na nasiraan, pumutok yung gulong. Bandang alas 6 na halos sarado na lahat ng vulcanized, pagpapavulcanize sa shop, vulcanizing shop. Ngayon, ang nangyari, hindi pa naman ako masyado nakakalayo doon sa Rusi. So, ang ginawa ko, inukod ko na yung motor. Ngayon, pagdating ko doon sa opisina namin, nanghiram ako ng motor. So, nanghiram ako ng motor, full tank talaga. Ngayon, alas 7 na, ang problema ko, nagsialisan na yung mga kasama ko, tapos yung nagkataon na wala si Brother Alvin noon doon. Parang meron silang pinuntahan. Ang nandun na lang yung mekaniko, and then sasara din nila para mag-gym. Mag-gym sila. So, dito ang tuwa ko, may motor akong ganyan, full tank. At least may makakauwi ako ng ordaneta. So, alas 7 na, biglang umulan. Nung umuulan na, di ba, okay lang, tapaawin ako dyan, nagdigos ang tulatan. Di problema, ang nga di problema kayang, hindi tulog-tudo. Nudigot aja silaw ko awan. Iti adala ang itilay ko, baglaki yung tagdangon, kudkudrupay. Doon sa harap ko, walang ilaw. Ngayon, ang nangyari, pagbabaybayin mo yung uminggan, Tubalunggaw, Torosales, talagang medyo mahirap pag wala kang ilaw kasi madilim. Sa part ng uminggan, medyo madilim. Alam ko yung mga kabataan nakapunta na doon. Madilim talaga. Tapos umuulan. Tapos, ajay kaputik, at napaabot ko din eh. Ay naku, pasakit din ang ate ko na. Pero alam mo ginawa ko, dinahandahan ko na lang magmaneho. Kasi ang hirap ng walang ilaw sa harapan mismo. Mas maganda pa yung wala kang ilaw dito sa likod, at least may maaninag pa rin yung mga nasa likuran mo ng ilaw. Alam pa rin nilang tignan. Kaya problema, yung harapan ko wala talaga. Ang hirap. So, ganoon ka-importante ang ilaw sa trabaho natin, sa buhay natin. Amen. So, mayroong binabanggit si John dito na true light. Amen. So, nabanggit ko kanina. So, ganyan ka-importante ang liwanag. May mga highlights na po tayo. Amen. So, balik tayo kay John about doon sa true light na sinasabi ni John. So, si John po ay sinugo ng Diyos, pero hindi siya yung light that time. Kasi may true light na darating. Amen. So sabi dito sa John 1:8-9, hindi siya ang ilaw, si Juan, kundi yung pumaparito, siya ang tunay na ilaw. Sapagkat ang trabaho ni Juan ay i-forerun, i-introduce sa lahat ng tao yung ilaw na darating, which is Jesus Christ. Amen. Sabi dito, nagkaroon ng tunay na ilaw, si Jesus, sa makatuwid bagay ang lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Amen. The true light who gives light to every man was coming into the world. Sabi nga nila, at nakita yun ni Juan. Amen. Kaya niya i-introduce. Kasi hindi mo nakita, hindi mo naman i-introduce eh. Kung hindi mo naunawaan yung isang mensahe, bakit ko bibigay sa inyo? Hindi ko pwedeng i-introduce yung bagay na hindi ko naintindihan. Amen. Hindi ko pwedeng sabihin na ang sarap ng minuto, pero adobo yung niluto ko. Di ba? Hindi yun tama. O sige, adobo yung niluto ko, pinatikin ko sa'yo, tapos sasabihin ko, ang sarap. Hindi ko unang tinikman. Nung natikman ni Juan, yung adobong paparating,
Saka na in-introduce, ang sarap ng adobo na to. Nung nakita niya yung liwanag, kakaibang liwanag, kakaiba dun sa hawak ng liwanag. Yung scroll na nakita ko, yung Old Testament na binasa ko, mayroon pa pala mas maganda na paparating. You have to experience first. Yes, hindi naman yon masasayang kasi kasama yon sa process ng paglago natin sa pananampalataya. Amen? Pupunta ka muna sa grade 1, papuntang grade 6, kasi grade 6 na kami, kayo ngayon, grade 7, hanggang sa 12, di ba? So, pagdating mo ng grade 6, pag akyat mo ng first year, hindi ka na pwedeng tawagang elementary. Alangan naman ang isi-share mo doon pang elementary. High school na. Amen? Tapos pagdating mo ng high school, ayan, sa math, nag-algebra ka. No. O tama, nag-algebra ka. Tapos pagdating mo ng college, algebra pa rin. Hindi. Bagong set naman ng mathematics ang pag-aaralan mo doon. Amen. Pero, lahat ba ng experience mo mula elementary at high school, sayang? No. Makakatulong pa rin yun. Bakit? Pag nagkaroon ka ng anak, yun ang ituturo mo. Elementary concept, high school concept. Pagdating niya ng college, o kung medyo magkahawig yung kurso nyo noon, pwede mo siyang i-guide doon. So, walang nasayang. Pero, hindi pwedeng nandito ko na sa college, ang nautak mo ay elementary pa rin. Hindi na yun normal. Amen? Uso na ang AutoCAD. Tapos nagpa-drafting ka pa rin, nagpapakahirap ka sering-sering. Sa engineer, architect, hindi ko sineset aside or minamaliit yung drafting. Kasi nag-drafting din ako sa LCST. Meron kaming subject na drafting noon. At praise God, gusto ako ni Sir Positing ng tayo. Kasing ganyan ta. Kasi ako yung nakakapag-visualize ng mga perspective niya. Ibibigay niya yung front view, left side view. Ako ang gagawa ng perspective. Eksakto, may knowledge tayo sa drawing. So, madali ko lang siyang i-visualize. Dapat, sabi sa akin, nag-architect or engineer ka. Sabi ko, wala pera. Amen. So, kung ano lang yung kayang ibigay sa akin ng guardians ko, yun ang ipupursue ko. Amen. At yun nga, hindi ako nakapagtapos. Akala niyo magtapos ako, hindi. Pero hindi yun naging hadlang para hindi tayo magpatuloy sa buhay natin. Amen? So, nakikita niyo yun? Nakita ni Juan na may mas magandang liwanag na paparating. Kaya nung naintindihan niya yun, kailangan ko nang umalis sa eksena para itong taong paparating siya naman ang makita. Amen? Kaya nga may umaalis, may bumabalik eh. May umaalis, mayroong pumapalit. Ngayon, pag hindi mo natanggap yung process na yon, sorry to say, hindi mo talaga naintindihan yung process ng tao. And sa ministry, kapag ang Diyos aalisin ka na sa eksena, huwag kang kumontra. Mag-i-struggle ka lang. Kapag inaalis ka sa eksena, umalis ka na. Bakit? Hindi naman gagawin ng Diyos yan sa'yo. Kung hindi makakatulong, hindi mo na kaya. Si Ezekiel, ano ba yung ministry ni Ezekiel noon? Drum! Inalis ulit ng Lord si Ezekiel doon, nung naging ministry mo yan. Gitarista. Ibig sabihin, inalis ka doon kasi meron pang something na gustong ipagawa sa iyong Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Pero, pag wala yung drummer, kaya pa rin niya mag-drum. Nasayang ba yung pag-alis ng Diyos sa kanya doon? Hindi. Hallelujah. Diba? Minsan, inaalis tayo ng Lord doon sa kinalalagyan natin upang sa ganun ay maranasan mo yung panibagong experience. Amen? Kung ayaw mo, dyan ka na lang. Hindi mo na kaya, hindi na fit sa'yo dyan, hindi mo na pala, kailangan, alam mo ang Diyos marunong gusto niya maranasan mo dito, cake. Di ba? Panay puto ka na lang dyan. Hindi mas matapos, basta ka. Alam mo yun, gusto mo, tikman mo yung cake. Okay na ako dito sa puto. Meron namang kape. Pero na natikman mo yung cake, mas masarap pala yung cake kaysa sa puto. Yung kape mo naging coke. Di ba?
Alam niyo yun, nakukuha niyo yun. Gusto ka lang naman ng Lord na papuntahin, lumapit sa Kanya para ma-experience mo yung panibagong experience na binibigay niya. Amen? Huwag kayo manatili dyan. Amen? Balang araw, tatayo kayo lahat dyan. Amen? At magte-testify sa Lord. Amen? So, the true light gives light to every man who was coming into the world. Yun yung si Jesus Christ na finuran ni Juan. Amen. So, kung mayroong totoong doktrina, sabi ko sa inyo, ay totoong light, ibig sabihin mayroon ding fake na light. So, sabi ko sa inyo, si Juan ay may hawak na Old Testament scroll book. Na ang alam ni Juan na yun yung pinaka-totoong light. Pero nung nakilala niya na mayroon pang bagong light, ay hindi niya tinapon, kundi binitawan niya at in-embrace niya yung bagong light. Nakuha niya yan. Kapag mayroong bagong knowledge, i-embrace mo siya. Dahil doon ka magkakaroon ng progression na tinatawag, matututo ka ulit ng panibagong kaalaman. Amen? Tulad ng sinabi ko kanina, ang basic process ng isang architecture and engineering, magdodrawing muna kayo through drafting. And then, tawag doon, nilatag ngayon, yung panibagong pamamaraan ng pagdodrawing, which is the AutoCAD. Ngayon, tama ba na gamitin mo pa rin yun, yung old system? Pwede pa naman, kung gusto mo, pwede. Pero ang problema, binigyan ko kayo ng dalawang project, yung isa, nagdodrawing pa. Di ba? Samantalang isa, hayahan, salpak-salpak lang ang AutoCAD, di ba? Salpak-salpak lang ang AutoCAD. Syempre, yung isa naman, binabayaran na ng pera, yung isa, mali mo lang, di ba? Troubleshoot, napakahirap na testing mo na mag-drafting. Actual, di ba napakahirap pag mali yung isa, mali na lahat? Grabe. Naalala ko sa PSU, yung kaibigan namin, si architect na ngayon, si Rafanan. Sabi niya, grabing perfectionist yung yung instructor ko, sabi niya. Isa lang na pinaulit niya sa akin lahat. Tingnan nyo, yan ang drafting. Pero, kapag marunong ka na dun sa AutoCAD, bagong proseso, mas less yung mali mo. Kasi doon nakikita mo na agad yung mali. So tignan nyo yun, pag mayroong bagong pinapagawa sa inyo ang Lord, huwag kang matakot. Embrace mo lang. Sa totoo lang, ayaw ka naman talaga mag-preach dito eh. Ayaw ko talaga mag-preach. Pero hindi eh. Tinatawag ko lagi ni Pastor eh. Mag-preach siya. Alam nyo kung mayroong kayong bagay na nasa puso nyo, na alam nyo makakatulong sa bawat nakikinig sa inyo, huwag kang matakot. Magsalita ka. Amen. Kahit gaano nga kalit yan, kung yan ay tumimo sa puso ng tao, malaking bagay yan sa mga karinig. Amen. So, binitawan ni Juan yung scripture pero hindi niya iniwan. Bakit kanyo? Kasi nakontaminado yung mensahe ng Old Testament. Amen. Binanggit yan sa Jeremiah 8:8. Sabi niyo dito, sabi ni Jeremiah, paano ninyo sinasabi na kami ay pantas at ang kautosan ng Panginoon ay sumasa amin. Ngunit narito ang sinungaling na pansulat ng mga eskriba ay sumulat na may kasinungalingan. So noon pa lang mapapansin na natin doon sa Jeremiah na yung mensahe na purong mensahe ni Lord sa Old Testament ay ginagawa na nilang dinodoctored nila. Kaya nga, kung totoong perfecto na yung Old Testament, bakit nagkaroon ng New Testament? So nakita niyo, yung light na nandoon sa Old Testament, nag-lesser light yun. Umunti yung light niya. Bakit? Hindi na nila kayang sundin yung law. Kaya ang ginawa ng mga eskriba noon, dinoctored nila para mag-fit sa belief nila. Mag-alay ka ng ganito, mag-alay ka ng ganyan, dore pilay. Pero inyo, ang pag-aalay doon sa Old Testament ay dapat mag-alay ka ng isang tupa na walang kasiraan. Hindi pilay-pilay. Walang isang tainga. Ganon. Diba?
Dapat perfect, mabalahibo, maputi. Pero alam niyo ang ginawa nila? Yung mga eskriba, dinoctored nila yung Old Testament. Na ang pag-aalay ngayon, duray man pinaiditan, duray man duray ang mga mabaling na ialay ko, ialay dan. So, tinangyari, na-falsify or naging falsehood yung teaching doon sa Old Testament. Na-adapt ng mga believers sa panahon na yan. So, kaya na-establish ang New Testament dahil gustong gawin ni Lord, siya ang gagawa mismo ng kautusan niya. Amen. So, ganoon ang nangyari doon sa New Testament at Old Testament. So, nang si Jesus ay pumarito, mga kapatid, sa sanlibutan, siya ang naging ilaw natin. Amen. Si Jesus ang naging ilaw sa panahon ng New Testament. Amen. Siya yung sinundan. Amen. Siya yung sinundan. Even si Paul. Si Paul po, Old Testament, believers talaga. Di ba, nag-aral po siya ng theology. Talagang babakbakan ka niya kapag hindi base dun sa Old Testament Pero ang nangyari, pinulag siya ng Panginoon. Ipinakita sa kanya ang bagong liwanag na dapat mong tahakin. Ganun tayo. Kaya nasabi ko sa inyo, pag mayroong bagong pinapagawa ang Diyos sa inyo, gawin ninyo. Amen. Discover things. Hallelujah. So, in John 8:12, sabi dito, then Jesus speak to me again, sabi dito ni John, saying, I am the light of the world. Si Jesus ang sabi, he who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Sabi ko sa inyo kanina, ang liwanag ay hindi dapat nandito pag naglalakad ka. Kasi kapag naglakad ka, nandito yung liwanag, ang makikita mo sa kanan mo, dilim. So dapat nandito lagi sa harap. Amen? So, kapag ang Diyos ay nandyan sa inyo, mayroon kang kaliwanagan sa iyong buhay. Amen? Amen. So, Jesus is the light of the world. He was sent into the world. Amen? Anong purpose ng pag-send ng Lord dito sa lupa? Sabi doon sa Bible, to cast out the darkness, para gapiin ang darkness na tinatawag. So kapag mayroon kang Jesus sa iyong buhay, dapat hindi ka kakitaan ng kadiliman sa iyong buhay. Ano yung mga kadiliman na yon? Amen? Yung mga negative na pinapakita mo. Amen? Yung mga hatred, mga inggit, masamang inggit, may mabuting inggit, at may masamang inggit. Yan yung mga lust of the flesh. Yan yung tinutukoy dyan. When Jesus sent into the world, He cast out all the darkness. Anong sabi ni Psalm? Sa 18:28 ng Psalm. Sabi niya dito, For you light my lamp, and the Lord, and the Lord, my God, lights up my darkness. So, ibig sabihin, nung naparito ang salita si Jesucristo, nung tinanggap mo siya, ibig sabihin nun, bilang isang lampara, tayo ay nasindihan ng ilaw. Amen? At sabi niya dito, the Lord my God lights up my darkness. Ibig sabihin, nung tinanggap mo si Jesus, nagkaroon ka ng liwanag sa iyong buhay at yung dati mong buhay na madilim ay nagliwanag. Amen? So yun ang purpose ng pagparito niya. Hindi lang yung ibig sabihin, tinubos niya yung kasalanan mo, hindi tapos na. Maraming gumagamit ng ng scripture na yan para maging exempted na sila. Total, nalaman ko naman na ako ay hindi na makasalanan, gagawa na ako ng kasalanan. Diba? Maging excuses nila yon. Pero, hindi nila nalalaman na kapag ikaw ay naligtas na, tinanggap mo na yung kaligtasan, ang susunod doon ay ano? Good works. Amen. Nung hindi mo pa alam yung salitang kaligtasan, amen. Di ba? It is natural for a man to do good. Kahit na yung mga masasama, gumagawa din naman ng good yan. Di ba? Lalo sa pamilya nila, di ba? Ngunit sa panahon na yan, mga kapatid, kahit gaano karami ang ginawa mong good, kung wala kang Kristo sa buhay mo, yung good na yun ay bad. Amen. Pero nung nakilala natin si Jesus sa ating buhay,
yung mga good na ginawa natin, doon lang naging acceptable. Amen? Nakilala, na-recognize yung mga gawa natin na mabubuti. Amen? Kasi nga, may buhay na dyan na gumagawa ng kabutihan. Ngayon, kung ligtas ka na, anong susunod na gagawin mo? Dapat ba na huwag na mag-fellowship? Diba? Huwag nang gumawa ng tama? Total, okay na lang ba makagawa ng mali? Parang gano'n ang gusto kong sabihin. Ligtas naman na lahat eh. Okay lang na makagawa na siguro ng hindi mabuti. Pero, baka dinadaya mo ang sarili mo. Alam mo na ngang mali, Sister Tasing, ginagawa mo pa rin. Baka nga hindi ka pa naliwanagan. Diba? Amen. Kasi nga, ang totoong naliwanagan ay dapat, sabi dito, nagniningning sa kanyang buhay. Amen. Dapat nakikita ng tao. Amen. Matthew 15:14, sabi dito, you are the light. Ito ang problema eh. Ito yung tanong ko. Ngayong wala na si Jesus, mga kapatid, na siyang liwanag. Amen. Ano na tayo ngayon? Kasi, to see is to believe tayo minsan eh. Noon, total wala na si Jesus na liwanag. Ano nang mangyayari? Di kadiliman na. Pero hindi eh. Sabi sa Matthew 14:16, bago umalis si Jesus, sabi niya dito, you are the light of the world. Tayo nang tinutukoy doon. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under the bowl. Kasi sabi ko kanina, instead they put it on stand. And it gives light to everyone in the house. Itong pinakamasarap, mga kapatid. In the same way, sabi dito, let your light shine before others, that they may see your good deeds, good works, good mouth, good walk, na mag-glorify sa inyong Ama sa langit. Tignan nyo yun. Bakit kanyo? Kasi sinabi ni Jesus noon, kung mababanggit natin mamaya, na ako, sabi niya, ako ay ang liwanag habang ako ay nandito sa lupa. Ibig sabihin, mawawala talaga siya. Kasi nga ako ang liwanag habang nandito ako sa lupa. Habang nandito ako sa lupa. Tingnan natin kung mamaya. So kung babasahin natin ditong Matthew 5:14, mga tayo yung bagong liwanag dito sa generation natin. Generation natin, mga kapatid. Na dapat magningning sa bawat mata ng taong nakakasalamuhan natin, nakakakita sa atin. Kasi useless po itong Bible, yung libro na yan, kung hindi naman natin isasabuhay. Kahit ilang milyon na libro na nandito, buksan ko yan, sabay-sabay, wala namang light dyan na magla-light eh. Nakukuha nyo? Walang magliliwanag dyan, maliban lang ng puura. Magkakaroon siya ng liwanag. Diba? Sabi nga, tingnan mo yung scripture kung ito ay magpapatuto sa akin, sabi ni Jesus. Kung si Jesus ang liwanag. Ibig sabihin, pag ito, nagliwanag, ito, pwede ito, baka kainin ko pa. Pero hindi. Ang pinapakita ng Lord Jesus sa atin na liwanag doon ay yung mga good deeds of the Lord. Yun yung nagliliwanag. Kasi kung yung libro ang ipopromote ni Jesus, wala. Nasaan tayo ngayon? Pero ang pinopromote ni Jesus, wala siyang scroll na hawak sapagkat siya mismo yung scroll. Siya mismo yung Bible. Yung living epistle na tinatawag ni Paul. Amen. Yun ang dapat makita sa atin. Amen. Sabi nga ni Brother Gerald Masan, di ba? Yung Lazarus. Di ba? O ngayon wala na si Jesus. May mga tao may Lazarus condition. Di ba? Mga patay, nandun sa graveyard, nandun sa tomb, madilim, inaagnas, nangangamoy. Yan yung mga situation ng isang tao sa kanyang buhay na kailangan nating tulungan. Amen. Sabi ni Brother Jerry Almasal, tayo ay helpmate ni Jesus. Ang mission natin or commission natin is to help Jesus to remove those cover. Yun yung mga alisin natin, yung mga agam-agam nila. Amen? Yun ang dapat natin gawin. Amen? So, habang nandito tayo, mga kapatid,
sa mundo, i-apply natin ang mga pag-aaralan natin. Amen. Hallelujah. Especially dun sa sinabi niya doon na sa John 9:5. Sabi niya doon, while I am in the world, ito na. Habang ako ay nandito sa mundong ito, ako ang liwanag sa mundong ito. Si Jesus ang nagsabi. Ngayon wala na si Jesus. Ano yung iniwan niya sa atin? Jesus give us mission. Amen. Tayo naman ngayon ang magliwanag sa lupa. Amen. Kunin natin yung John 9:5 at i-apply natin sa buhay natin. Amen. Sabihin natin sa sarili natin, while I am in the world, I am the light of the world. Yun ang sabihin mo dapat. Amen. Habang nabubuhay tayo, anong gagawin mo? Good deeds. Alam mo na, ligtas ka na. Ano susunod doon? Good deeds. Huwag tayong tawag na natin ngayon, hindi lukalan, hindi mauma. Di ba? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen. Kasi yan, hindi pa yan eh. At saka yung feedback niyan, pag nagtanim pa nga ng ipo-ipo, diba, buhawi ang ano mo. So, in positive way, kapag tanim ka ng magagandang bagay, siyempre magagandang bagay din ang anin mo. Kesa naman sa nagtanim ka ng hindi mabuting bagay. Diba? Mas doble, kahit magarod. Diba? Nga, itintanim mo ko't mapili lang din may isang dalirik yung paang, o tinagsublikan yung pilay kaaminan, di nagpigat. Okay lang po kung may sabi lang. Okay lang sana kung isa lang din ang mawawala. Amen? Pero hindi eh. Lahat. Malaki yung feedback sa inyo. Amen? So dapat ang gawin natin, gumawa tayo ng mabuti upang mag-ani tayo ng mabuti. Amen? So tayo dapat ay maging isang lampara. Amen? Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa trabaho, sa eskwela, sa mga kaibigan, sa mga dismosang kapitbahay, sa mga kapitbahay, diba? Sa mga tao umuusig sa atin, dapat manatili tayo ay magliwanag pa rin. Alam nyo mga kapatid, ang isang lampara. Ang pinaka-main parts ng lampara, tatlong bagay po. Yun yung tank and body. Then, generator, tinatawag. Yung ina-adjust niya para lumaki yung liwanag. Andun yung tinatawag na mantle. Yun yung mantle, yung gas adjust yung liwanag. Yun yung mantle na tinatawag. Ngayon, habang buhay pa tayo dito sa lupa, habang mayroon pang langis sa katawan na yan, habang hindi pa nauubos, habang nagsashine pa rin yung apoy doon sa mantle na yon, huwag tayo magsawang magpakita ng kabutihan. Amen? Minsan mga kapatid, makakaranas tayo ng isang malakas na hangin na hindi natin kayang minsan harapin. Di ba sa isang lampara, ang kalaban ng lampara ay hangin, malakas na hangin. Kaya nga na-invento yung cover dun sa di ba? At yung cover na yun yung salita ng Diyos. Amen. Ilagay niyo yun, lagi put out. Nasabi dun sa Bible, hindi ko nalilista eh. Always put on the armor of God. The light, the armor. Sabi niya doon. Amen. Para maprotektahan tayo sa hangin na yan. Amen. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, di ba? Kapag nahanginan yung lampara, nawala, anong gagawin ng ginagawa ng owner? Sinisindihan niya ulit ng posporo. Ang sinasabi sa atin ng lampara na yan ay kapag na-discourage kayo mga kapatid, huwag kayong mag-alala kasi nasa puso lang ninyo yung mag-i-encourage sa inyo. Si David, nung siya na-discourage, in-encourage niya ang kanyang sarili sa Lord. Sa pamamagitan ng awit. Amen? Kung di mo kaya mag-confess kay pastor mo, kay magulang mo, maawit ka sa Lord. Amen? Minsan nga, napapaiyak ako dun sa pwesto eh. Maawit ka. Amen. Ganon. Amen. So, yun ang pinaka-importante na liwanag sa atin. Magkaroon tayo ng liwanag. 1 John 1:7, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another,
And the blood of Jesus, His Son, cleans us from all sin. Alam niyo, kapag nagkakaroon tayo ng mistakes, kasi hindi natin naiwasan yan, di ba? Mistakes, ano pa, pagkakamali, mga yan, shortcomings. Anong ginagawa natin? Nagpupukpuk tayo dun sa bahay. Nahihiya kayo pumunta ng fellowship. Amen? Pero ang dapat natin gawin, the more na nakaka-experience tayo ng mga ganyang bagay, the more dapat na nandito kayo sa fellowship. Amen? Sabi ko nga sa inyo, inulit-ulit ko hindi ka lugi. Hindi ka lugi na pagpunta dito sa church. Marahil lalabas, pumasok ka dito sa church na mayroong problema, lalabas ka sa church na may problema pa rin. Pero ang kaibahan noon, mayroon kang wisdom para harapin, para bigyan ng solusyon. Amen. So, napaka-importante na magkaroon tayo ng, sa atin mismo, personal, magkaroon tayo ng light sa sarili natin, si Sister Tasing, kayong lahat, magkaroon ng light. Bakit kanyo? Yun yung harmony ng ng fellowship na tawag merong light, plus light, liwanag. Di ba? Light upon light. Amen? Let us encourage them. Kung may nakita kayong brother na nanghihina, yung apoy niya lumilingit, umbahin mo ng oo, para makasusup siya ng gasolina. At yung generator niya, sige. Diba? Relate sila sa Tasing kasi na-experience niya. Amen? Hallelujah. So, let us encourage each other. Amen. Pag sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong magliwanag, magningning sa mga tao na nandito ngayon, maging kayo, kailangan magliwanag. Marahil ikaw ay hindi binayayaan na magsalita, mga kapatid. Pero pinayayaan ka naman ng pagkilos. Amen? Praise God. Mabuting bagay yan at yun yung totoong worship na tinatawag. Amen? Hallelujah. So, Isaiah 9:2, the people who walk in darkness have seen a great light. Yun yung tinatawag ko na kanina. Kapag meron ka nakitang nagugulmihanan na tao, nandun siya sa state ng darkness, kapag siniran mo yan ng Word of God o kaya encourage mo siya, kahit na hindi Word of God, nakita lang niya yung pamumuhay mo na maayos, yun ang pinakabuhay na testimony na pwede niyang gayahin. Amen? So doon pa lang, hindi pa na nagsasalita, sumusunod na sila. Amen? Nagkakaroon sila ng kaliwanagan sa kanilang madilim na sitwasyon ng kanilang buhay. Amen? So, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of deep darkness, yung deep darkness ay yung mga sorrow, kasakitan, kahirapan. Kapag nakita nila sa iyo yun, pag nakita mo ang light sa kanila, yung mga sorrow na yon, mawawala. Amen. Susunod sila Ito pala yung ginawa ng brothers and sister ko kung paano niya napagtagumpay ng mga bagay-bagay ito. Ito rin ang gagawin ko. Kung ang problema, ang pinapakita mo, panay suro din. Hindi yan susunod sa'yo. Amen? Tapos ipagam, kasi karamidon niya, ading pa. Saan mo inaramid? Kaya nga sabi ko sa inyo, bago mo ipatikim at sabihin masarap yung adobo na niluto mo, dapat ikaw muna mismo ang titikim ng adobo mo kung talagang malinamnam o hindi. Kasi nga, ang mangyayari, yung pinatikim mo, magsisinungaling tuloy. Nagimas, nagabgagmut. Diba? Nagnanam, nagpaknay mo. Diba? Nagnanam, brother. Pero Jero pala, nakasanay, nagnanam, brother. Yung pala, kulang ng konting suka. Diba? Nagsamit, kaya tagayang, kate-kate ito yan Nagodubitsin na nagpagayang, nagasin gaya, diba? Nagimas na lubong muna na taga, minuto din niluto, madiwanan. Diba? Mas mainam na ikaw muna yung gagawa ng tama bago mo introduce sa iba. Para alam mong tama. Amen? At sasabihin nila tama. Diba? Mali Mali kung mali yung pinakita mo sa kanya tapos i-encourage mo siya ng tama. Hindi mo siya masosolving. Amen? So, this is our great commission. Amen? To help Jesus na tanggalin yung mga darkness sa buhay ng bawat tao makakasalamuhan natin. Amen? So, dito pa ako magtatapos mga kapatid. John 12:35-36. Sabi dito, then Jesus told them, you are going to have the light just a little while longer. Ito yung sinasabi ko kanina
sa panahon ni Jesus, sinabi niya doon na konting panahon lang na sila ay magkakasama. At yung light na yon, yung light na nakita ni John, ay maikling panahon lang ang kanilang pagsasama-sama that time. So, sabi dito, walk while you have the light. So, kumilos kayo habang mayroon pang natitirang liwanag sa buhay ninyo. Kagaya ng lampara, mga kapatid, pag naubusan na ng gas, kahit ilang beses mong sindihan, hindi na magliliwanag. Kasi patay ka na. Nakuha niyo yun? Lord, keep the shine. Keep the burn. Shine on me. Kahit ilang beses mong banggitin yan, kung wala ka ng langis sa iyong katawan, kailanman hindi na magsisindi. Kaya habang kayo ay mayroon pang lakas at nag-uumapaw pa rin ang iyong kalakasan, dapat panatilihin ninyo yung mga good deeds sa buhay natin. Yun yung liwanag na tinatawag. Yun yung soul na tinatawag. Amen. So, minsan kasi mga kapatid, gaya na sinadusa kayo sa inyo kanina, ang isang Kristiyano, pag hindi nagpatuloy, minsan hindi problema yung preaching. Minsan nadi-discourage siya. Amen. Nakuha niyo yan mga kapatid. Minsan discourage siya, naglilingkod naman ako, pero bakit walang progreso, walang pagbabago? Amen. Kasi atat ka minsan kami magbago. Amen. Ang pagbabago po, step by step process po yan. Hindi ibig sabihin na 4 na linggo ka nang umating sa church, may pagbabago na kagad sa buhay mo. No, hindi ganoon. Hindi ganoon. Step by step process po yan. Amen. Marahil ngayon, hindi. Marahil ngayon, hindi. Amen. Pero, kung totoong naglilingkod ka, ang unang mababago sa inyo, hindi naman yung panglabas na anyo natin o yung estado ng buhay natin ang mababago Yung pag-uugali mo muna ang babaguhin ng Lord bago yung material things. Sabi nga niya, seek ye first the kingdom of God. Kapag binigatan mo dito sa kingdom of God, gaganyan yan. At lahat, all things shall be added to you. Yung mga nandito, babagsak sa yan. Yung mga blessings na gusto mo, babagsak yan. Kasi nga, binigatan mo yung spirit life mo. Amen. You seek God first. Nung punong-puno na yung seek God first mo dito, di yung balance, ganyan na. Mabigat na Ngayon, yung mga pagpapala mula sa langit, mahuhulog mo yan automatic sa buhay mo. So kung naghahanap ka ng pagbabago, tignan mo muna ang sarili mo kung mayroong nagbago. Kasi, kapag naglingkod ka sa Diyos, hindi yung estado ng buhay mo ang unang magbabago. Yung karangyaan mo, hindi. Yung pag-uugali mo muna ang magbabago. Bago yung blessing na iniisip mo. Amen. So, yan yung mga discouragement minsan. Kaya yung mga Kristiyano hindi nagpapatuloy. Amen. Pero, lagi natin tatandaan, dito na pa ako magtatapos. Yung sinabi ni Micah sa 7:8. Sabi doon, kasi minsan pag na-discourage ka, kahit anong ginawa ko, wala namang progreso, di ba? Natutokso ka pa rin. Parang nasasabi mo sa sarili mo, mga kapatid, na ginapi ako ng kaaway. Mas malakas si Satanas. Di ba? Parang mas malakas si Satanas sa akin, Lagi na lang ako hindi nagtatagumpay, Di ba? Once na gano'n ang pumunta sa isip mo, tandaan niyo ang sinabi ni Micah, 7:8. Chapter 7, verse 8. Sabi dito, i-rebuke nyo kaagad. Sabi niya dito, don't rejoice against me. Sabi niya, my enemy. Kasi walang ibang kalaban, wala kang ibang kalaban kundi ang utak ninyo mismo. Ang sarili po ninyo. Hindi yung tao na nandito na nakaupo. Hindi yung kapitbahay mo. Pero ang kalaban mo ay ang sarili mo mismo. Dinadaya ka minsan ng sarili mo. Yun yung carnal mind na tinatawag. Amen. So kapag nangyari yun, sabihin nyo lang sa isip nyo, don't rejoice against me, my enemy. When I fall, I will rise. When I sit in darkness, the Lord will be alive to me. I-encourage po natin ang sarili natin. Amen.
sa Diyos mismo. Hallelujah. Malala niyo yung sinabi niya no, Pastor kanina. Yung agila na lumilipad, ang nature po ng agila, mga kapatid. Kapag mayroong bagyo, nag-e-enjoy siya dito sa ilalim. Gusto niya dito sa ilalim. Tinitest niya kasi, sinusubukan niya kasi kung kaya ng pakpak niya. Ngayon, pag nakita niyang kaya niya yung pakpak niya, lumipad pa ng mas mataas kaysa doon sa bagyo, ang ginagawa niya, lalagpasan niya yung bagyo. At dito siya lumilipad. Dapat magkaroon tayo ng ganung puso, mga kapatid. Overcoming heart, overcoming spirit. Amen. And malala niya yung uwak. Sabi ni Pastor kanina, tinutuktok ng uwak yung tuktok ng agila. Para ano? Para ma-discourage, ma-distract. Yeah. Walang ibang nag-distract sa inyo kundi ang sarili nyo din. Yeah. Si sister kasi nag-distract ako sa kanya eh. Hindi si sister. Yung perspective mo kay sister, kay brother, kay kapitbahay, kay kaibigan, yun yung mali. Ngayon, yun yung uwak, tinutuktok ka eh. Yung mind mo yun, tinutuktok ka niya. Nadidistract ka, imbes na pumaytaas ka, bumaba ka. Ibig sabihin, talo ka. Hindi nature ng agila ang sumuko. Amen. Ang nature ng agila ay lumaban pataas. Amen. Ngayon, dalhin nyo yung mga utak ninyo na uwak dito sa fellowship. Kapag hindi na kaya ng uwak ng pressure, kusang aalis yan at makikita mo sa sarili, nakalaya ako Amen. sa diablo. Amen. Hallelujah. Yun ang gawin natin. Kapag nahihirapan ka, huwag kang tumigil sa fellowship. Amen. Mas lalo kang pumunta sa fellowship para yung uwak sa isip mo mawakwak ang natagarod. Diba? Mawara. Sabi ni Pastor kanina, nung hindi na makatis yung agila sa distraction ng uwak, lalo nang tinaasahan Amen. ang lipad Higher ground. hanggang sa ma-meet niya yung pinaka-peak ng pressure na kaya ng agila, na hindi kaya ng ibang. Alam niyo kung ano nangyari kay uwak? Nung hindi niya na kaya ang pressure, naulawan. Direksyon. Kasi nga po, hindi niya na kayang huminga. Yeah. Kasi ang kaya lang ng utak niya. Kasi yung pressure, wala sa katawan eh. Nasa utak yung pressure. Amen. Sa baga, sa puso. Kapag hindi na kaya ng katawan ng pressure, babagsak ka. Di ba may nakukulaps minsan? Doon sa mga divers, sa ocean, sa dagat, pag hindi na kaya ng pressure, dinudugo sila na tawag doon, nabibitak yung eardrums nila, nawawasak, dumudugo yan, tapos yung baga nila, yung compression ng baga nila, kasi hindi nila kaya. Ngayon, ang uwak, ang kaya lang ng uwak ay mayroon lang level ng kanyang paglipad ng kaya niya. Nakita ng agila yon, nakita nyo rin mismo na ang diablo ay may limitation sa buhay niyo. At ang nag-limit nun ay yung salita na naririnig ninyo. Amen. Ngayon, ang gawin ninyo, ipunta nyo sa church, si Satanas. At pag na-pressure yan, siya yung kusang aalis. Amen. Alam niyo, pag gising nyo ng Sunday, gururok ka pa eh. Wala na dyan, alarm mo yan. Another 5 minutes. Sapa pa eh. Alas 11. Ay na, adaga yung church with ta. Ang kapapahanan ka dito, mga talangan ni Jollibee. Isa talas na dyan. Mga talang di Sikon, mga talang di Jollibee. Di ba? Mga talang dahil eh. Madipam mo, tinuluto ni Brother Jerry, ni Brother Sane, gulay, mas may vitamina pa. Di ba? Kaysa dun sa fast food. Amen. Pwede naman, paminsan-minsan, pero wag naman lagi. Amen. Kaya kung pumunta ka ng church, nakinig ka na ng mensahe, nakakain ka pa ng masustansyang gulay. Amen. Di ba? So, huwag niyong hayaan yung uwak, tuktok ng tuktok dito, pero alam niyong gawin niyo, i-pressure niyo yun upang sa ganon maulaw. Agbalin yung wak-wak. Di ba? So, God bless yung mga kapatid. Amen. Naway meron kayong nakuha na mensahe na pwede niyong gamitin
sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. So God bless you. Binabalik ko po sa ating mahal na pastor. Amen. Amen po rin ng Panginoon personally. Ako po ay na-bless sa message na ibinahagi ng ating kapatid. Amen. Amen. So maraming mga kaisipan na dumarating po, din po sa atin. At karagdagan po doon mga kapatid na let your light so shine before men. Totoo yun mga kapatid na kung hindi po magniningning ang liwanag sa buhay natin Amen. at hindi yun makita, sabi nga hindi pwedeng ang kapwa bulag ay mag-akay sa kapwa niya bulag. Amen. Amen. Kinakailangan ang mag-akay sa iyo yung nakakakita ng liwanag. Amen. 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 Pag ang umakay sa iyo ay nakakakita ng liwanag, talagang dadalhin ka Sa kaliwanagan. sa kaliwanagan, hindi sa ikakapahamak mo. Amen. How ka mga kapatid na sinasabi mo sa puso mo, how come na mawin mo yung asawa mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, Amen. kapatid mo, kung hindi naman nakikita kapatid ang liwanag ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kung ang nakikita naman sa'yo puro katitisuran mga kapatid, never mga kapatid, huwag mong asahan na siya ay mawiwin mo o sasama siya sa lugar ng liwanag ng Diyos. Amen. Amen. Totoo yan mga kapatid. Nais ko lamang pong sabihin yung naibahagi rin po o sabi ng propeta, sabi niya about the influence, Brother Ian, sabi niya nagtaka po si Brother Branham dahil yung kapitbahay niya na hindi naman niya sinisira ng Word of God, one time biglang pumunta sa simbahan doon sa pinag-aatinan niya. Sabi niya, sis, bakit nagtataka ako bakit nandito ka ngayon? Nagtataka ako bakit ang aga-aga mong pumunta sa church namin eh. So nagtaka yun dahil hindi naman niya binahagi na ng word. Anong sabi niya? Alam mo, Brad, alam mo, sister, may kasabihan na action speaks louder than word. Hindi mo na kailangan mga kapatid na ipakita, sabi nga, don't leave me a sermon, leave me life. Ipakita mo yung buhay. Ipakita mo na lang kahit hindi ka na magsalita. Pag nakita yun mga kapatid sa buhay mo, asahan mo, balang araw sa one day, yung asawa mo nandyan na kasi nakita ang light. Nakita yung buhay sa'yo. Hindi ka na mahihirapan pa. Ipakita mo lang yun sa buhay mo, kapatid. Oh, dating chismoso itong anak ko, ngayon bakit hindi na? Dating bungangiro itong asawa ko, bakit hindi na ngayon? Kasi nakita yung liwanag sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kapatid. Amen. Yung action mo na ang magpapatotoo sa'yo, kapatid. Kaya nagtaka si Brother Branham. Hindi naman kita sinira, sabi niya. Because of the influence, yung influensya, o yung liwanag, yung liwanag na dala-dala niya, na siya yung bearer ng light, mga kapatid. Nakita yon ng kapitbahay niya, ng anak niya, ng asawa niya, ng kaibigan niya, ng kaamigan niya. Nakita niya yon. So, let your light so shine before men, that they may see your good works, sabi nga ba din yan kanina, and glorify your Father which is in heaven. Kaya huwag tayo mag-alala mga kapatid. O maaring tanongin, bakit Lord, ang tagal-tagal ko nang kasama yung sa kapitbahay ko, bakit hanggang ngayon hindi ko naaakay? Baka marahil, baka minsan nakikita sa'yo. Yes. May nakikita sa'yo na agkudrukudrat kay lawag mo. Na maminsan nakudrat, maminsan nalawag, agkudrukudrat ko nada. So kinakailangan talaga patuloy na magniningningan.
Hindi pwedeng kukurap-kurap lang, Brother Ian. Hindi pwede. Dahil hindi ka magiging magandang impluwensya. Kasi kukurap-kurap eh. Kukurap-kurap. Ay kinakailangan talaga tuloy-tuloy ang pagningning ng liwanag nang sa ganun makita ng kapitbahay mo, ng mga anak mo, ng mga mahal mo sa buhay, natutuungan ikay nasa liwanag ng Diyos. Amen. Na kailangan nila magningning. Huwag mong itago yan. Huwag mong itago. Ipakita mo. Ipakita mo, kapatid. At yan po ang susi. Amen. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Salamat sa Diyos. And God bless you, Brother Ian. Napaganda ng mensahe. Kailangan magningning sa buhay natin ang ilaw. At yung light na yan, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Pero yung light na yan, mga kapatid, ay inimpart na po sa bawat isa sa atin ngayon. Amen. Nandyan na po ang liwanag ng buhay na kailangan magningning sa buhay natin. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. God bless, mga kapatid, sa message na binahagi po ng ating kapatid, Brother Ian. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So yung blessing ng Lord, sabi nga kanina, pag inuna mo ang kaharian ng Panginoon, mas matimbang, kapatid. Sa ayaw at sa gusto mo, yung blessing, sabi kanina, pag nakaganyan, talagang walang pupuntahan yung blessing, talagang salo mo lahat, Brother Ian. Salo mo lahat. Yung blessing ng Panginoon. At sa ayaw at sa gusto mo, ang blessing na yan ay susunod. Sabi nga, ang blessing sa ating mga mananampalataya, sumusunod yan. Sinusundan ka ng blessing. Amen. Purihin ang Panginoon. So God bless us all. Amen. Amen. So, sa pagtatapos po natin, umawit po tayo sa awit na yan. I'll sing praises to His name. So habang inaawit po natin ito, kapatid, ay malayo po tayong magbigay ng ating mga ikapuwasandog sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. I'll sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to His name. Shall we all stand? Tayo ba tayong lahat? Hallelujah! Oh Lord, for your name is great and greatly Amen. I'll sing praises to your name. Hallelujah! Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus.
po, Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. For she is great, O Lord. You are great. Hallelujah. Hallelujah. And worthy to be praised. Amen, Lord. Ayan po natin ang instrument. Yes, Lord. I love you, Jesus. You are great, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, Lord. Na minsan pang matawi, Lord, sa iyong lingkod. Ginamit mo po si Brother Ian bilang instrumento, Panginoon. Salamat sa word. Salamat, Panginoon, na sinabi mo, Lord, ng liwanag na yan ay ikaw. At ito, Panginoon, sinabi mo rin, Lord, na ang mga liwanag na yan, Panginoon, ay kailangan magningning sa aming pong mga buhay, Panginoon. Na may bahagi po namin ito, Panginoon, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga loved ones. Makita nila ito, Panginoon, sa aming mga buhay, ang nagniningning na liwanag, Panginoon. Let your light so shine before me, that they may see our good works, our good deeds, Lord. Salamat, Panginoon. At tulungan mo pong bawat isa ng Panginoon. Ang mapaglabanan po namin, Panginoon, na minsan mga uwak ay siyang umahad lang upang marating namin, Panginoon, ang tagumpay sa aming mga buhay. Upang marating namin, Panginoon, a higher place na kung saan, Panginoon, nandun ang kapayapaan, nandun ang kapahingahan namin, Panginoon. Salamat po, Lord, na tinuturuan mo kami, Panginoon, na lumipad, patuloy na lumipad ng napakataas, Panginoon. Na maabot namin, Panginoon, tulad ng agila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tinuturuan mo kami na maging isang agila. Ang spirit ng agila, Panginoon, patuloy na lumalaban, Panginoon. Patuloy na kumakampay, Panginoon. Ano mang uri ng pagsubok, Panginoon, ay kaya po namin harapin dahil, Lord, binigyan mo kami ng isang espiritu ng agila, Panginoon. Yes, O Lord, salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras nito. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo, Lord, namin pong narinig, ay baon-baon namin muli. Sa isang linggo namin paghihiwalay, Panginoon. Tulungan mo kayong patuloy, Panginoon, na may pakita ang liwanag na magniningning sa aming pong mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, ng marami. Thank you so much, O God. Pagpalain mo pong bawat isa, Panginoon. Sa aming pansamantalang paghihiwalay, ingatan mo kami kung paano kami dinako rito, Panginoon, na safe and sound. Nawa, Panginoon, sa aming pagbalik sa aming mga tahanan, Panginoon, ganun din po yung pag-iingat po sa bawat isa. Na baon-baon namin ang tagumpay, baon-baon namin, Panginoon, yung mga salita, Lord. Sa isang linggo, Panginoon, at sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Maraming pong salamat po sa lahat ng ginamit mo mula sa musician, testimony, and preaching of the word. Ang bawat nagpapatotoo, Panginoon. At ang bawat isa, Panginoon, ang kanilang presensya, Panginoon. Yes, Lord, maraming pong salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin muli at pinapasalamatan po sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. At maging sa biyaya, ay pinagkalog mo, Panginoon. Financial na pagpapala, Panginoon. Ang tithes and offering, Panginoon. Dalayan po namin. I-bless mo pong bawat kamay, Panginoon, na nagbigay.
Gamitin mo po ito, Panginoon, para po, Lord, sa iyong gawain, Panginoon. Maraming pong salamat po, Lord. Pinupuri ka namin ulit sa salamatan sa oras nito. At maging sa oras nito, ang pag-physical din po, Lord, na pagkain na aming kakainin. I-bless pa rin po ito, Panginoon. At minsan pa po gamitin na magsilbing ikalalakas ng aming katawang physical, Panginoon. Maraming pong salamat po sa mga ginamit mo sa Martha's Ministry. Pagpalain mo pong bawat sa Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinasalamatan po, Lord. Lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng papuri po sa salamat. And everybody say, Amen and Amen. Puri ng Panginoon. Magkamayan po tayong lahat. Amen. So, habang nagkakamayan po tayo, nais ko lamang po i-announce na yung ating pong church name ay pre-approve na po. Pre-approve, ibig sabihin, naka-ready na po. Amen? At kung mamaya po ay magawan po natin ng yung mga dokumento pa na kinakailangan ma-print out para po sa notary. And then, tawag dito, anytime pwede na po natin pong ipadala po doon sa Securities and Exchange Commission po. Kaya maraming pong salamat na anytime God will provide para po sa atin po pagpaparesto po ng ating church. So puri ng Panginoon, God bless us all. Salamat po sa inyo lahat. Amen. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang ating mga kapatid sa ibang bansa, Brother Boy, Sister Gina, Brother Andrian, Sister Tati, Brother Joy. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Sila Brother Delphino, God bless you. Amen. Sister Lee, ang aking wife. Pagpalain ka ng ating Panginoon sa lahat ng maabot ng pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Maging kila Pastor Jerry, Kuya Jer, Pastor Joe. Na ngayon ay nasa New Zealand na po sila ngayon. Pagpalain po kayo lahat ng Lord. Kalain namin, napatuloy kayong tumayan ng ingatan. Dapat kayo, idakot ng Panginoon. Bawat isa sa ating mga faith. Amen. Thank you, Lord.